magandang gabi sa inyo. Ang pag-aaralan natin, pag-usapan natin ngayon ay ang Book of Revelation. Okay. So, halos lahat ng nakasulat dito sa Book of Revelation ay nangyari na. So, ang Book of Revelation is summary siya ng mga nangyari noon. Pero may mga mangyayari ngayon or nangyayari ngayon at may mga mangyayari sa hinaharap. Bakit ang Book of Revelation ay summary or halos lahat ng nakasulat dito ay tapos na? So, magbibigay ako ng 7 puntos, okay? Tignan po natin at pag-aralan natin siya na mabuti. Number 1, first point, intindihin itong mabuti. Daniel chapter 9, 26 to 27. And also, tignan natin na Daniel chapter 12, verse 11 to 13. So, Daniel chapter 9 verse 26, after 62 sevens, the anointed one will be put to death. That is our Lord Jesus Christ. And will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and sanctuary. The end will come like a flood. War will continue until the end, and desolations have been decreed. He will confirm a covenant with many for 1 7 in the middle of 7. He will put an end to sacrifice and offering. Okay? And the temple, he will set up abomination that causes desolation until the end that is decreed and poured out on him. Daniel chapter 12. From the time that daily sacrifice is abolished and the abomination that causes desolations is set up, there will be 1,290 days. Blessed is the one who waits for reaches the end of 1,335 days. As far as you go away till the end, you will rest. Then at the end of the days, you will rise to receive your allotted inheritance. So, ibig sabihin, mamamatay si Daniel muna dito at maghihintay bago siya ma-resurrect. Okay. So, anointed one, ang sabi, he will be put to death, so that our Lord Jesus Christ. The end of sacrifice and offering, that is the time daily sacrifice is abolished. So, ibig sabihin, nung namatay at nabuhay ang ating Panginoong Jesus, dito na nawala yung offering and sacrifices. So, nawala na siya. So, pagkatapos, maghihintay daw ng 1,290 days plus 45 days, that is equivalent to 135 days. So, kailan nag-end ang sacrifice ang offering? Nung nabuhay ang ating Panginoon Jesus. Pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus, maghintay daw ng 135 days. So, meron tayong 365 days in a year. I-multiply natin siya by 3, so that's 1,095 days. Subtract natin siya 135 days minus 1,095 days. That will be 240 days. So, 240 days divided by 30 days in a month, that's 8 months. So, ibig sabihin, ang 1,335 days is equivalent to 3 years and 8 months. So, ibig sabihin pala, after at mamatay at mabuhay muli ng ating Panginoon Jesus, maghihintay ka na 3 years and 8 months. So, ibig sabihin, matagal na nangyari ang resurrection. So, ang sabi sa Daniel chapter 12 verse 13, as far as you go away till the end, you will rest, and then at the end of days, you will rise to receive your allotted inheritance. Ang sabi sa Revelations 20 verse 5, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. So, ibig sabihin, ang first resurrection is after 3 years na nabuhay ang ating Panginoong Jesus sa kamatayan. 3 years and 8 months after His death. Ito yung first resurrection. So, ibig sabihin, tapos na siya. Matagal na nangyari. Tama? Okay. Pangalawang puntos. Revelations 11 verse 7 and Revelation 11 to 12. Okay, tignan natin to. Now they have finished their testimonies. Ito yung 2 witnesses, okay? The beast that comes up from the abyss will attack them and overpower and kill them. Right, so namatay sila. But after 3.5 days, the breath of life from God entered them.
And they stood on their feet, and terror struck those who saw them. Then they heard a loud voice from heaven saying, "Then come up here." And they went up to heaven in a cloud while their enemies looked on. Bakit ito naging puntos? So nabuhay ang dalawang witness, right? So bakit nga siya naging dalawang puntos? Pangalang puntos. Magtanong kayo, bakit hindi dito sinabi na verse na dito ay sinabing first resurrection? Right? So nabuhay sila. Bakit hindi sinabi? Kasi nga, hindi pa pinapanganak ang ating Panginoong Jesus nito at hindi pa siya namatay at nabuhay muli. Itong witness na to, hindi ito tao or propeta sa maling iniisip ng iba. Kasi kung tao ito ay it will contradict ang first resurrection. Sino-sino sila? Sila ay beings. Sila po yung kasama ng ating Panginoon Jesus sa Sodom and Gomorrah nung binasak nila ito. Kung tao nga sila at nabuhay muli, this will contradict the first resurrection. Right? Pangatlong puntos, the woman and the child. Revelation 12 verse 6. And the woman fled into wilderness where God had prepared a place to care for her 1,260 days. So ito yung hinahabol na ni Satan ng dragon. So babasahin siya sa Book of Revelation. 1,260 days. Okay, tingnan natin. The woman is the earth protecting the child. Sino yung child? Yun ang ating Panginoong Jesus. Right? 1,260 days. Ito yung Jesus Christ ministry niya sa earth. 3 years and a half. After nito, dito namatay at nabuhay ang ating Panginoong Jesus. So sa Revelation 12, wala pang death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Okay? So pang-apat na puntos, those who wait. Alright, so maganda din story ito, no? Revelation chapter 6 verse 9 to 10. When he opened the fifth seal, I saw the altar, the souls of those who have been slain because of the word of God and the testimony they have maintained. They called out in a loud voice, "How long, sovereign Lord, holy and true, you will judge the inhabitants of the earth and avenge our blood?" Then each of them was given a whole white robe. Then were told to wait a little longer until the full number of their fellow servants, their brothers and sisters, were killed just as they had been. Okay? So, naghihintay sila sa kabilang buhay. Naghihintay sila dito dahil wala pang death and resurrection. So, hindi pa pinapanganak ang ating Panginoon Jesus dito at hindi pa namamatay. Sino-sino sila? Sila yung mga namatay on or before the flood. Kaya nga tinawag sa come out of the great tribulation. Ang sabi sa Revelation chapter 7 verse 14, "They are the one who come out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." Pag sinabing blood of the Lamb, dito is literal na lamb. Kasi ito ang kanilang salvation on or ang paglilinis ng kasalanan. Dahil nga dito, hindi pa namatay ang ating Panginoon Jesus at nabuhay muli, kaya hindi pa siya tinatawag na lamb dito. So literal na lamb to. Panglimang puntos, yung 144,000. Okay, Revelation chapter 7 verse 4. Then I heard the number of those who were sealed, 144,000 from all tribes of Israel. Okay. May numbers na. Ibig sabihin, nasulat na or tapos na. Ulitin ko. Kung prophecy ito or mangyayari sa hinaharap, dapat walang numbers. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon Diyos kay Abraham, nung nilahad niya ang mangyayari sa Israelita na magiging slaves sila ng 400 years, walang binanggit na number kung gaano sila kadami. Bakit? Kasi ang pagdami ng tao, depende kung paano sila sumunod. So ito, may numbers na, ibig sabihin nasulat na. Okay. Pang-anim na puntos, yung mga nakita ni John, ang kalangitan. Revelation chapter 4 verse 1. After the vision of these things, I looked, and there before me was opened the door in heaven, and the same voice that spoke to me and that sounded like a trumpet, "Come up and hear, and I will show you what must happen after this." Bakit ito naging pang-anim? Kasi God is Spirit.
and his worshippers must spirit in and in truth. So, ibig sabihin, ang mga nakita ni John dito ay spiritual. Ang mga nangyayari dito ay sa kabilang buhay nangyayari. Anong proof nito? Balikan natin ang Revelation chapter 1 verse 19. Ang sabi, "Write therefore what you have seen, what is now, and what will take place later." So, ibig sabihin, nangyayari sa oras nang nakita ni John yung vision. Nangyayari sa oras na yon, pero hindi nangyayari sa mundo. Ibig sabihin, sa mundo ng mga patay or sa spiritual world ang nangyayari sa Book of Revelation. Ayan. Last, pang 7 puntos. History. Okay. Ang Biblia ay hindi lang salita ng Diyos. Okay. Ito po ay history. Sa Book of Revelation, madaming binanggit na bansa, katulad ng Babylon, Egypt, Israel, Sodom, Gog, and Magog. Hindi binanggit ang Amerika or other countries, right? So, ibig sabihin, ito ay base lamang sa mga nakasulat sa nakaraan. History kasi siya. Alright? Isang proof. Itong mga bansang ito ay nabanggit sa Old Testament kasi sinabi sa Book of Revelation is parang Sodom or Gomorrah, Sodom or Egypt. Bakit sinabing parang? Kasi sa sobrang dami ng tao doon, hindi mo rin masasabing sila ay taga Sodom or Egypt kasi nga sobrang dami. Kaya tinawag na parang Sodom. Kasi yung ginagawa nila doon is kung anong nangyayari sa lugar na yon. Ang mga verses dito na supported na ito'y nabanggit, Revelation chapter 11 verse 18, Revelation chapter 19 verse 1 to 9, Revelation 20 verse 8, nabanggit ang Gog and Magog sa Ezekiel chapter 8. Now, ipapaliwanag ko ang vision na nakita ni John para mas maintindihan nyo. Bakit ko alam? Kasi kahit paano, pinaranas sa akin to ng ating Panginoon Diyos o ng ating Panginoon Jesus upang maintindihan ito at ituro sa inyo. Okay, so number 1, sa vision ko may mga naka-fast forward, no? Pag naka-fast forward, ibig sabihin tapos na or nangyari na. Yan. So, sobrang bilis niya. Siguro, basta, sobrang bilis. May sitwasyon naman na naka-fast forward siya, tapos biglang mag-slow motion. Right? So, pag ini-slow motion ng Panginoon yung video, ibig sabihin, yung vision, ibig sabihin, may pinapakita, pinapapunto, or pinapahanap sa akin ng Panginoon doon. So, para maranasan ko. So, para maipaliwanag ko kung ano ang nangyayari doon. Number 3, may actual naman nangyayari. Ibig sabihin, actual na mabagal ang pagkilos nila. So, yan. Ganun po nangyayari sa pinakita sa akin ng Panginoon. So, there are 4 kinds of visions na pinakita sa akin o pinarayan sa akin ng Panginoon. Okay? Number 1, yung pinikit ko lang ng ilang segundo. For example, mga 10 to 15 seconds lang siya. Yung kaluluwa ko, actually, yung mata ko lang na lumilipad is nagta-travel sa ibang lugar. No? Para akong drone na nakikita ko ang lugar na yon. Nakakatakot at sobrang dami nila. No? Yung iba naman, titingin lang ako sa unan, titingin ako sa pader, tatakpan ko lang nung unan yung mata ko, makikita na ako ng vision, makikita ko na sila, itong mga mundo, itong mga spirit, itong mga tao dito, no? Number 3, yung iba naman, sa pagtulog. Patutulog ko lang ng mga 10 to 15 minutes, makikita ka na ng vision. Yan. Lastly, yung isa naman, it's parang nag-flashlight. Which is, ito yung malamang ini-expect yung vision na iniisip nyo, no? Totoo yan. Yan ang mga naranasan ko, yan ang pinaranas sa akin ng Panginoon. So, nakakatakot sa kabilang buhay, mas lalo na sa Hades. Marami akong naranasan kasi kahit papano pinaranas din sa akin ng Panginoon Diyos kung ano ang nangyayari sa lugar na yon. Okay, maraming salamat.